أكبر الله أكبر أشهد أن لا مسلم إله إلا الله. Kristiyano. Dalawang grupong may hidwa ang nakaugat sa kasaysayan, paniniwala at paninindigan. Sa bawat dugong dumadanag, sa bawat bahay na nawawasak, sa bawat batang nauulila, at sa bawat pusong tumatangis sa digmaang ito. Maaari pa nga bang magsama ng mapayapa ang Kristiyano at Muslim? May lunas pa nga ba? Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Bagamat isang Kristiyanong paaralan ang mataas na paaralang Ateneo de Manila, bukas ang paaralan sa mga mag-aaral na iba ang relihyon o paniniwala. Isang halimbawa na ang mga Muslim. Sa humigit kumulang 2,275 na mag-aaral sa mataas na paaralang Ateneo de Manila, 5 rito ay Muslim. Sa madaling salita, isa kada 459 na estudyante ay Muslim sa Kristiyanong komunidad ng Ateneo. Ano nga bang pagtingin ng pananaw ng mga Atenista sa mga Muslim sa Ateneo de Manila High School? Aming tinanong ang mga taong hindi nakakikilala sa mga Muslim na Atenista ukol sa kanilang pananaw tungkol sa mga Muslim na ito. Yung Muslim para sa akin, lagi siya iniisip ng mga tao na parang puro terorista, puro DVD. Depende rin sa mga Muslim yun eh. May iba naman na okay, may iba naman na talagang sobrang devoted na nakakasama na sila ng iba na hindi nila alam. Hindi naman lahat ng Muslim yung mga masasama, yung mga iba lang. Sa tingin ko masyadong stereotypical yung mga tingin ng tao sa Muslim na pag nakikita nila terrorist mga agad. So, Puro fake yung mga binabenta nila eh. More or less may pagka-stereotype na pag narinig ng Muslim, tiga-benta ng DVD. Mga normal na tao rin na kaya lang sila yung Muslim dahil tulad ng mga Kristiyano naroon sila pananalig at pananampalataya na kailangan nilang yakapin. Sikat nga yata sila kung tutusin. Mas marami sila. mga Muslim, nung bata ako, syempre, negatibo. Negatibo kasi nananakit, nanggugulo. Tulad nung nangyayari sa Mindanao ngayon. Pagkakaalam ko ngayon, mga Muslim yung mga yun. Pag sinabi mo Muslim, bigla na lang terorista, bigla na lang masamang tao. Sa tingin ko, talagang hindi naiintindihan ng tao ng Muslim na porket Muslim terrorista lang. Porket Muslim terrorista lang. Porket Muslim terrorista lang. Teka. Ayon sa diksyonaryo, ang isang Muslim ay ang tagapagtaguyod ng Islam. Sa literal na kahulugan ng salita, ang Muslim ay sinumang tao na ipinagkaloob ang sarili sa Diyos. Ang terorista naman ay isang manliligalig, isang taong gumagamit ng dahas upang isulong ang kanyang paniniwala. Sa mga definisyon na ito, wala namang pinagkapareho ang Muslim at terorista. Subalit, bakit kaya napagdidikit ang dalawang ito? Tinanong din namin ang mga taong kilala o kaibigan ng mga Muslim ukol sa kanilang pagkakaiba sa mga pangkaraniwang Atenista ayon sa kanilang pagkakakilala sa mga Muslim. Siguro na iba sila sa pang-araw-araw nating gawain. Siguro sa mga pagnagdadasal, sa mga religion classes natin. Pero pareho lang naman sila, sa tao rin naman sila. Sa palagay ko, merong pinagkaiba ang Muslim na Atenista sa mga karaniwang Atenistas. Dahil yun nga, tulad nga sa retreat namin, parang yung kaklase naming Muslim, hindi siya pwedeng kumain ng kinakain namin kasi may pork. So
So parang nung retreat namin, kinailangan pa siyang gawa ng kanyang sariling pagkain. Parang kapag religion classes, ang maganda kasi sa kanila, hindi na kanila religion, pero dun pa sila mas nag-excel. Hindi siya kakaiba sa ibang religion. Meron siyang intindi ng mga ibang tao. Hindi siya kumakain ng pork. Basta nire-respeto talaga yung religion. Okay, parang normal na atheista lang siya. Pag nagdadasal kami, nakatayo lang siya. Pero pag sa mga retreat, sa mga sharing, wala, nakikisama lang. So basically walang pinagkaiba kami, yung mga Muslim na student sa pangkaraniwang atinista. Wala naman talagang pinagkaiba eh. Siguro yung pagkakaiba lang nila, yung pinaniniwalaan nila na Diyos. Pagkakapareho nila nandun sa moralidad na tinuturo ng bawat reliyon na siguro yun yung mas importante. Tunay nga may mga panghusga sa mga Muslim sa Ateneo de Manila. Para naman sa mga kaibigan o nakikilala sa mga Muslim na ito, hindi maiiwasan makita mga pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Kung gayon, paano nga ba naapektuhan ng mga mismong Muslim na atinista sa mga panghusga at sa mga pagkakaiba kailangan nilang harapin? Na-offend lang ako. Yung nararamdaman ko doon, hindi naman gaano galit, pero may pagkainis, may pagkayamot kasi di ba parang dinidegrade kami, parang yun lang yung kaya namin gawin, parang yun lang yung yun lang yung nagpapakita sa akin as Muslims. Malungkot kasi generalize kami kahit di kami kilala. Wala, kahit pa paano nasasaktan yun ako, pero hindi rin lang pinapakita kasi parang ginajudge ka agad ako kahit hindi pa din ako nakikilala. Eh ako naman, hindi naman ako nag-judge ng tao. So yun. May ibang pagkakaiba, hindi yan talaga maaalis sa mga Muslim na atinista. Posible pa rin niya mamuhay na mapayapa at iwasay. Mga Muslim na ito sa isang Kristiyanong komunidad tulad ng Ateneo.